Hello sa inyong lahat, this is Arena Grandmaster Nezil Mirilles. At ngayon po, mag-feature tayo ng mga notable games ng iba't ibang Grandmaster. So ito po yung una kong napili, game between Donald Bryan and Robert James Fischer na nangyari po on 3rd Rosenwald Trophy on October 17, 1956 sa USA. So ano nga po bang meron sa game na to? No? Explain ko lang ng konti ano bang meron dito. Si Bobby Fischer po during this time is only a 13-year-old boy playing against a strong international master, no? And dito po, nabigyan pa siya ng brilliancy prize sa game na to. Bakit? Kasi po, nakapag-create siya dito ng tatlong malulutong na brilliant move. And this game was even considered as the game of the century. So ngayon po, sisilipin natin. Knight F3, Knight F6, C4, G6, Knight C3, Bishop G7, B4, castling. So, typical King's Indian setup po yan. Bishop F4, and then, napunta po sa Gruenfeld by playing Pawn to D5. Dito, nag-Queen B3. Yan, inaccurate daw, an even better option for white is to play Pawn to E3 or Rook to C1. So, ang idea po yan, pagka nag-E3, kumapture, sasalubungin ng bishop, makaka-develop po yung bishop, no? Or kung halimbawa mag-rook C1, ang idea may pressure agad doon sa C7 pagka nag-open yung pawn. Yan. So dito nag-queen B3, yan ang option na pinili. Kinapture lang yan, nag-queen takes, under attack yung pawn, so dinipensahan muna. E4, controlling the center. Knight BD7, develop lang. Rook D1, and then dito nag-gain ng tempo. Knight to B6. So dito nagkaroon ng mistake ang puti, no? Kasi dito nag-queen C5. Okay. Ano raw yung magandang tira? Instead of playing this one, mas maganda raw kung nag-queen B3 na lang ang puti. Right after bishop E6, no? Queen C2 lang. So, solid ngayon ang puti dito kasi may dalawang sentro. Balikan po natin, Queen C5. Bishop G4, pinning the knight. At dito po nag-commit ng positional blunder ang puti by playing bishop to G5. So, double question mark agad, no? Ang taas agad ng engine bar. So, pwede nyo pong i-post yung video at hanapin kung ano yung unang brilliant move na ginawa ni Fischer dito. Okay, proceed po tayo. Nag-knight to E4 lang. Binigay lang po yung knight, libreng-libre. So, ano nga po ba mangyayari pag kinapture, Sa game, hindi kinapture. Pero, gusto nating alamin ano ba mangyayari pag kinapture yan ng knight. Okay? Meron pong knight takes E4. Yan. Threatening the queen and of course the bishop. So, naka-pork yan. Magbe-bishop takes E7, and then dito, magro-rook E8 lang. So, ibibigay lang yung queen, ano pong idea? Meron po kasing discovered check. Nakatutok si rook kay king, so pwedeng capturein lang yan. Ngayon, under check si king, at the same time, under attack pa ngayon si knight. Mababawi po yung isang pyesa na binigay. So, pag nag-bishop E2, knight takes E4 lang, bishop G5, knight takes B2. And then pag nag-rook B1, ang idea para ipin yung knight, makuha yung pawn, dito po, may magandang tira pa rin ng itim. Bishop takes F3, pawn takes F3, and then bishop takes D4, depensado ngayon yung knight. Okay, so balikan po natin, Yan. Instead of capturing the knight, nag-queen E3 na lang po dito ang puti. Kinapture, B takes C3, and then kinuha yung isang pawn. Bishop takes E7. Yeah. Double attack yung rook and then yung queen. Binigay na lang yan by playing queen to B6. Okay. Dito hindi po kinain. Ang ginawa ng puti, nag-bishop C4. Ang idea para makatakas na dun sa mga threats on the center. So, silipin na natin ano ba yung mangyayari pagka kinapture yung rook. Bishop takes. Magbe-bishop takes lang po yan. After queen to B3, kakainin lang po yung pawn sa C3. Good move, no? Okay, pag nag-queen takes, pawn takes, under attack po ngayon ng rook, at the same time, under attack din ng pawn. Quality down, pero ang lakas po ng knight, ang lakas din ng dalawang bishop, no? So, mag-rook to E1, and then bishop E4. So, medyo silent lang yung bishop B4, pero kung i-analyze nyo, medyo malalim po yan. Like, say for example, hindi pansinin niya ng puti, and then mag-H3 lang, kakapturein po yung knight, capture, and then dito, may knight takes E2 pong tira. Yan. Kung mag-king D1 or king E2, same lang po mangyayari dyan. Like, say for example, dito siya pumunta, knight C3, king C2, rook takes E1.
Okay. Balik po natin. Kaya instead po na capturing yung rook, ang ginawa na lang dito ng puti, nag-develop na lang by playing bishop to c4. Instead of bishop takes f8, no, kunin yung quality, ang ginawa na lang ng puti, nag-bishop c4 na lang. Ang idea para makapag-safety na, no, wala nang mga gulo-gulo sa gitna. Pero dito hindi binigyan ni Fischer ng chance yung puti na makapag-safety, ano. Yan. Pwede nyo pong i-post sandali yung video para hanapin yung pangalawang brilliant move na ginawa ni Bobby Fischer. Okay po, so proceed tayo. Knight takes c3 po ang ginawa, no. Pinakain lang yung knight. Anong idea? So pagka nag-queen takes, magro-rook a e8 lang po, no. Mababawi din yung bishop, yung isang pyesa na sinacrifice, plus meron pang isang pawn. So kaya hindi po yun ang ginawa. Instead, nag-bishop c5 na lang po. Yan. Inatake yung queen, under attack pa rin naman yung knight, under attack yung queen. So dito ang ginawa, nag-rook check muna, king f1, and then dito, lumabas po yung pangatlong brilliant move na ginawa ni Bobby Fischer. So talagang napakakaiba po nito. You may post the video again and try to find ano yung huling brilliant move na ginawa niya. Okay, proceed po tayo. Bishop to e6 lang. Binigay lang po yung queen, ano, libre. Siyempre, kinapture po yan. And then dito, nag-bishop takes check. King g1. Knight check. King. Check ulit. King g1. Walang mapuntahan yung king, no? Pabalik-balik. Knight e2. King f1. And then dito, nag-knight to c3 na. So, gustong kuhanin yung rook. Nakabitin pa rin yung bishop. King f1. Kinuha muna yung bishop for the meantime. Double attack pa rin. Obligado umalis ang queen. Na queen b4. Rook to a4. Queen takes b6. Knight takes d1. So dito, tatlong pyesa ang kapalit ng isang queen. So lamang na lamang po. Grabe ka overwhelming yung position na yan. So proceed natin. h3. Rook takes. King to h2. Nagtago lang. Knight captures. Threatening the rook. Rook to e1. Nakipagpalit na. So kinapture yan. Okay, interpolation, chumek muna sa ilalim. Maba naman ng bishop, kinapture na ngayon ng rook. And then dito, nag-bishop d5 lang. Ayan, tinututok na, no? Tinututok na sa g2 para naka-pressure na. Knight to f3, hinarangan lang. Knight to e4, queen to b8, attacking the pawn on b7. b5, dinepensahan lang. h4, h5, knight to e5. Ang idea para pumasok sa d7, last hope na yan para mapin yung bishop. Pero dito, nag-king g7 lang, iniwasan lang, king g1, at dito po, nag-bishop to c5. King to f1, yan, mate in 5 na po ito, no? Pwede nyo po ulit i-post yung video para hanapin yung mate in 5. Okay, let us proceed. Knight to g3, king to e1, bishop b4, persado po yan, pupunta sa d1, walang option. Bishop b3, persado po ulit, king to c1, knight to e2 check, persado ulit mag king to b1, knight c3, king c1, rook c2, lahat po yun ay persado. Grabe po, ano? All throughout hanggang matapos hindi pinahinga ni Fischer yung kalaban. So yun lamang po. Thank you so much po sa inyong panonood. Kita-kits po ulit tayo sa mga susunod kong videos. Bye bye po.